gusto mo man sumuko mga kapatid, pero di mo magawan sumuko kasi may binubuhay ka, isang anak saka asawa. Yan, unang-una, number one, na kailangan mo talagang tigilin yung mga bagay na ikakatamad mo. Kailangan mo alisin mo. Imbes na magpahinga ka, ay gawin mo na ng expression yung pamilya mo para magtrabaho ka ng maayos at pagtrabaho ka ng maayos para lang mabuhay sila. Kasi dito sa mundo, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman. So kailangan natin pa rin gumawa ng paraan para paano mabuhay. Siyempre, kakabuhay din naman natin yung ganun yung sitwasyon. Pero sige, salamat sa walang sawa niyong pagsuporta mga kapatid. Po mga kapatid, so magandang araw sa inyong lahat po. So maraming salamat po sa mga araw na napapanood nyo ako at nasusubaybay yung mga video ko. So maraming salamat po na sa mga pagsuporta nyo sa akin. So mahirap nga po talaga yung buhay. Kailangan po natin magsipag, gawin lahat ng trabahong kaya natin gawin. Yung mga nasa point tulad po ng mga gawain sa bahay o gawain sa mga ganito. So, yun nga po mga kapatid. Pero di ko nang pinagsisiyan po na nag-asawa ko maaga. Proud po ako kasi sarili ko, kasi kahit pa paano kapatid, nagagawa ko yung gusto kong gawin. At maraming din na bagay na yung ginaanan ko. Kalak nga po mga kapatid, sa point na nasali ako dun sa Docu-Bata 2022 December 11. Yan mga kapatid, yung sinalihan ko na point na kalak ko magkakapera na para sa ganun yung makakatulong na sana. Dami ko na rin dinaanan channel, nasa top 10 finals kami. Napunta pa ako sa PIO Pampanga. Tapos na PB pa ako, CLTV, Channel 36. Sa mundo ng social media ay nakilala ako bilang rapper, ay Takatutubo. So ang dami ko na rin mga channel na pinasukan. So lagi sa entabladong kumakanta, mapapasaya mga tao. Masaya na po ako dun mga kapatid. So at least nakilala nila po ako sa Facebook. Yan, madalas po nag-viral yung video ko dyan. So ang dami po sa akin na umanga. Ang daming may nagsabing, wow, sikat ka na Eddie Boy, wow, may talent ka Eddie Boy. Salamat ka ako, nakilala nyo ako sa magitan sa kahit katiting na kaalaman kong pagrarap mga kapatid. So yun nga po pala ay nandun na tayo sa point na may mga bagay na darating yung kahirapan ng buhay o darating yung masarap na buhay. Wala naman po tayong magagawang maayos sa mga paraan na. So masasabi ko lang po sa mga kapatid, masasabi ko lang po, ang tayong kong masasabi mga kapatid. So may mga araw talaga na minsan
kinakapos ka sa pera. Minsan may swerteng dumarating, minsan sa point na alos nga sa trabaho ko ay wala akong pahinga mga kapatid. So isang araw ko lang pahinga, tuwing linggo lang kapatid. So tulad kahapon, linggo, dahil linggo kahapon, ang ginawa namin mag-asawa, sumama kami doon sa biyanan ko para maglaba sa ilog ulit. Yun, nakapaglaba naman kami para may suot na maayos mga kapatid. Kaya minsan sa point na kinakapos ka talaga sa budget, umuutang ka na lang kung saan saan. Bata pa lang ako, naranasan ko na yung umuutang ako sa tindahan. Naranasan ko na yung point na nakakayang umutang, lumalapit, nakakayang lumalapit para may pagkain ka lang sa araw-araw. Kaya itong gagawin ko to mga kapatid, katapos na itong uling na to, sisimulan ko na ulit magtaktak sa kung saan ako magtatanim ng ampalaya mga kapatid. May araw talaga na makakamit natin din ang mga inaasahan natin. Basta tiwala lang po tayo palagi sa taas, Panginoon. May mga araw talaga na minsan napapagod, minsan hirapan ka. Oo, maraming napapagod na tao. Hindi lahat ng trabaho ay madali. May point na napakahirap talaga yung araw na pinasukan mo yung trabaho mga kapatid. So nasa point na yung nairapan ka, kinakaya mo na lang. So tulad ako ngayon mga kapatid, so akala nyo lang ay madaling mag-uling mga kapatid. Napakahirap talaga po mag-uling mga kapatid, lalong lalo na magpudol ka pa ng kaoy, mag-ipon ka, tapos putol-putulin mo na ng maliliit na ganito para lang mag-i-saksak mo sa ganito. Yan mga kapatid, napakahirap talaga yung pagbuhat ka ng kaoy, akot dito, akot doon, tambak dito, tambak doon, magbahid ka pa, tapos lagyan mo pa ng damo sa taas, takpan mo ng buhangin, tapos pausukan mo, bantayan mo ng ilang gabi, 4 days o 3 days, puyat. Napakahirap talaga yung uling mga kapatid ko sa totoo lang. Puyat ka sa gabi, tapos wala kang pahinga sa araw. Lagi mong binabantayan. Kasi pag nabutas yung uling dito kapatid, sa banda rito, pag nabutas yan, naku, patay yung apoy dito sa loob. Masisira yung mga kaoy. Hindi maluluto yung mga iba. So may point na talaga na kailangan mo pahinga pero di ka makapagpahinga. So pag uwi sa bahay, minsan, madatnan mo may pagkain na sa bahay kasi yung asawa mo nagluto na. So ang problema na lang dyan ay ulam. So ang gagawin natin po mga kapatid, dahil wala po tayong ulam, kung may sardinas po tayo, igigisa na lang natin ang puso ng saging yung sardinas mga kapatid. So yun na lang ang gawin natin ulam. So minsan kasi hindi naman ako nasanay sa malamig na tubig, yelo, magalang lang. So hindi ko naahanapin yung malamig na tubig, hindi ko naahanapin yung soft drink, hindi ko naahanapin yung ano pa. So ang tayong gawin ko na mga kapatid, kung gusto ko magmerienda, kukuha na lang ako ng nyug para sa ganun ay makapagmerienda ako. Sabaw ng nyug, yun. Minsan magkape. So katapos ng kape, yun, kung ano naman maisip ang dapat gawin, magagawa mo yung gusto mong gawin, makakatrabaho ka. Kaya yung mga suggest sa mga comment nyo na kailangan kong gumawa ng lamesa, hindi ko na magawa yan. Hindi ko na magawa yung lamesa at saka upuan. Kasi minsan itong uling, tapos dyan sa ampalaya mga kapatid, magtrabaho ka pa sa ampalaya, marami talagang gawain. So antayin na lang natin itong gawin mga kapatid, yung daan-daan na lang sa trabaho para di tayo mahirapan. Tapos yun, palang araw ay pagpapalain din tayo ng Panginoon na bibigyan tayo ng tamang pag-iisip,
kalakasan. At yun, hindi tayo mahirapan, hindi tayo magkasakit. Yun, malaking blessing ng pasasalamat sa atin. Yung nabuhay tayo sa mundo, magalang lang tayo magkasakit. Kahit hirap sa buhay, magalang lang kumain sa araw-araw. Importante yung nakakaraos tayo sa mga araw na dumarating. Yung point na makasama mo yung pamilya mo, yung point na may mga bagay na masaya ka, kasi kapiling mo yung mag-ina mo. So, yung point na yung nag-iirapan, kasi yung tatay ko, ay wala rin dito yung tatay ko, nagtatrabaho din. So, siyempre, hindi mo naman sila malapitan. May gusto rin silang bilhin para sa kanila. Ganon din po yung buhay ng nanay ko. Ganon din po yung buhay na po. Nasa trabaho sila. Hindi ka rin makaingi ng kahit konting budget. Pasalamat ka. May point na yung bibigyan ka. May point na magpapasalamat ka kasi may swerteng dumarating sa iyo. So, kailangan ang gawin natin ay maging mabait tayo sa kapwa natin Pilipino. Mapakulot man, mapabisaya man, o kahit anong estado ng tao, pahit man yan, o guwapo man yan, magaganda man yan, kailangan mo pa rin igalang at respeto. Maalin ng kapwa para maging mabuti ka sa kanila. Na point na may mga bagay na talagang sobrang hirap dito sa bundok. Kahit dito sa bundok naman, kahit paano ay nakakain ako. So, minsan, pag walang bigas, walang bigas, oo. Minsan, may ube, kamuting kahoy, ganyan. Ilaga mo lang. Tiltil mo lang ng asin o asukal. Mabubusog ka na, tsaka may kape ka. Yan ang unang-una sa mga kagandahan sa bundok. Kahit papano, may merienda ka. Tulad ng saging, tulad ng sitaw, tulad ng gabi. Yan, yung iba-iba pa yung mga alaman na pwedeng magkain, mga kapatid.